Mga kapuso, nakababahala ang sinapit ng isang sabungero makaraang walang habas na bugbugin sa isang sabungan sa Taytay, Rizal. Ang dahilan ng pananakit ang tinatawag na pake o yung pakiusap na pagtaya kahit hindi pa nakakabayad. Pinaimbestigahan yan sa inyong Kapuso Action Man. Kaliwat kanang inundayan ng suntok at tinuhuran sa ulot muka. Yan ang nahulikam na sinapit ng lalaking itago natin sa pangalang Pedro. Noong 23 ng Oktubre ng nakaraang taon, isang lalaking nakaitim na t-shirt ang makikitang paulit-ulit na nanakit sa kanya. Habang nanonood lamang ang 5 iba pang nasa loob din ng silid. Lakat sila pawang mga tauhan umano ng machine betting na sabungan sa Taytay, Rizal. Sumbong ng concerned citizen sa inyong Kapuso Action Man, nag-ugat sa paki o pakiusap ang walang habas na pananakit. Nagkaroon ng paki na 175,000 sa isang teller. Paki, ito yung tataya ka muna ng walang bayad, parang pakiusap. Matapos ang pananakit, makikita sa isa pang kuha ng CCTV na may darating na mga pulis ng Taytay Municipal Police Station at hinuli si Pedro. Nakausap namin mismo ang kasintahan ni Pedro na itago natin sa pangalang Celia. Yung time na yun, hindi na po siya umuwi. Walang paramdam, hindi niya po ako nasundo sa trabaho. Hinanap po namin siya. Saan niyo siya nakita? Pakulungan na po. Bugsirado po. Ano yung kwento niya sa inyong nangyari, ma'am? Tinuro lang daw po siya tapos hinuli na. Binugbog na daw po. Hindi nga daw po siya nakapagsalita kasi yung bibig niya po, puro sugat yun. Nang dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Taytay Municipal Police Station, Meron tayong natanggap na tawag galing sa management ng isang cockpit arena dito sa Taytay. Allegedly meron silang gustong kasuhan, ireklamo ng estafa dahil meron silang betor na umabot sa 175,000 yung bet and yet walang binibigay o naipapakitang pera. Nasampahan naman natin ng kaso ng estafa. 2 linggong na-detain sa Taytay Municipal Police Station si Pedro at nakapagpiyansa noong 6 ng Nobyembre ng nakaraang taon. Pero ang nakapagtataka, hindi na imbestigahan kung paano niya natamo ang mga sugat sa ulot katawan. To be honest, talaga wala po akong idea kung ano pong about dun sa tinamo niyang sugat, mga injuries niya. Kasi during that time wala naman siya na-mention na siya is binugbog. Wala naman siya na-mention sa amin na siya ay pinagtulungan. Kaya nang mapanood ng hepe ang CCTV footage ng pananakit, Hindi dapat na mag-resort sa violence, physical violence. And then dun sa part naman nung nabugbog, dapat nag-file siya ng complaint against dun sa individual o kung sino man yung grupo na nambugbog sa kanya. Na sa amin naman, sa investigation section namin, nakikater din namin yun. So parang lalabas na charge, counter-charge. pagtitiyak ng hepe ng Taytay Municipal Police Station. Paimbestigahan natin para ma-identify kung sino yung nanakit sa kanya, and then we will file appropriate charges dun sa mga individual na nanakit sa kanya. Sa ngayon ay pinag-iisipan na ng pamilya ni Pedro ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nanakit sa kanya. Tinungo namin ang machine betting na sabungan sa Taytay, Rizal para makuha ang kanilang panig pero wala pa silang ibinibigay na pahayag. Amin ding ipinarating sa provincial government ng Rizal ang nakababahalang insidente at iimbestigahan din nila ang nangyari. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Pinasapina ng PNP-CIDG ang nagnotaryo sa isinumiting affidavit of loss ng kampo ni Atong Ang kaugnay sa umano'y nawawalang baril nito. Sabi ng CIDG, ito ay para malaman kung ang pirmadong affidavit ay ginawa bago o pagkatapos maglabas ng warrant of arrest laban kay Ang. January 16 nang i-revoke ang lahat ng baril na nakarehistro sa pangalan ng negosyante. Binawi rin ang kanyang permit to carry. Noong nakarang Martes, January 20 naman, isinuko ng nagpakilalang abogado ni Ang na si Attorney Micaelo Jaime Reyes sa Mandaluyong Police ang isang M16, 3 pistol at isang revolver. Sa 6 na nakarehistro sa pangalan ni Ang, isa ang nawawala noon pa umunong Oktubre.
Dahil hindi pa nakakabangon sa bagyong Ada, kanya-kanya ng diskarte ang mga taga Catanduanes para maitawid ang araw-araw na gastusin. Para maalalayan sila, naghatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng Operation Bayanihan. Sa tuwing masama ang panahon sa probinsya ng Catanduanes, kabuhayan ng mga residente ang naaantala at matinding naapektuhan. Katulad ng sinapit ng mangingisdang si Jack mula sa bayan ng Karamuran. Dahil sa naranasan nilang walang tigil na pag-ulan, dala ng shear line na pinalalapan ng pananalasa ng bagyong Ada. Halos 3 linggo na siyang hindi makapalaot. Mahirap talaga. Nag-aaral yung mga anak ko. Sa pagkain, yun naman ang isang problema naman. Pupunta po ng bukid, nagsisadline po. Kumukuha ng mga gulayo, kikitricycle. Dumidiskarte naman sa pagmamanicure, pedicure at pananahi ang magsasakang si Rosemary. Hindi pa raw kasi nakakaahon mula sa pagkalugi ng kanyang taniman dahil sa bagyong Christine at Pipito noong 2024. Muli itong pinadapa ng Super Typhoon Uwan. Para bang nagkasakit yung mga baka, kaya wala po kami hina-harvest. Nagtanim kami ng palay, yung iba pong anong taniman ng palay, dinaanan naman po ng baha. Sa halip na bumangon, dagdag krisis na naman. Kaya sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa Catanduanes, nagtungo naman tayo sa Karamuran para maghatid ng food packs. Nagbigay rin tayo ng mga gamot, vitamins at face mask sa kanilang rural health unit. Maraming salamat po sa GMA. Nakapunta dito po sa amin. Natulungan po kami kasi gaya po ng ganito, hindi po kami makalaot. Sa kabuuan, 12,000 individual ang natulungan natin sa bayan ng Viga, San Miguel at Karamuran. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayong mag-deposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, walang binabantayang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero maging handa sa pag-ulan bukas dahil yan sa patuloy na pag-iral ng shear line o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin. Sa satellite image na nakikita nyo ngayon sa inyong TV screens, yan ang malaking kumpol ng mga ulap sa bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Posible ang magdulot ng matinding bugos ng ulan. Bukod yan, iihip pa rin ang malamig na amihan na magdadala ng maulap na kalangitan sa Luzon at Western Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, asahan ang ulan sa northern portion ng Quezon Province sa umaga. Pagsapit ng tanghali hanggang hapon, uulanin na rin ang Cordillera Administrative Region, pati ang kalurang bahagi ng Luzon Island. Sa Visayas at Mindanao naman, mataas ang tsansa ng malakas na ulan sa Eastern Visayas kaya mag-ingat po sa banta ng flash flood at landslide. Asahang magpapatuloy yan hanggang sa hapon habang may tsansa naman ng mga pulo-pulo hanggang katamtamang ulan sa buong Mindanao. Posible rin ang mahina hanggang katamtamang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas, lalo na sa hapon. Kaya lagi pong magdala ng payong. Patuloy pa rin tumutok para sa mga update tungkol sa lagay ng panahon. Sa Amerika, dinepensahan ng mga opisyal ng Trump administration ang pamamaril ng immigration agents sa isang lalaki sa Minneapolis. Git ng mga opisyal, self-defense umano ang ginawa ng mga officer dahil sa pag-atake umano ng biktimang si Alex Preti nitong weekend. Taliwas po yan sa video ng mga saksi, kabilang ang nakuha ng Reuters agency. Dito makikitang cellphone ang hawak ni Preti na pumagitna sa mga officer at sa itinulak nilang rallyista. Sa video, hindi nito inilabas ang dalang lisensyadong baril gaya ng pinalabas ng mga opisyal. Si Preti ang pangalawang Amerikanong nabaril ngayong buwan ng U.S. Immigration and Customs and Enforcement Agents o ICE sa Minneapolis. Ilang grupo na ang nagsagawa ng protesta sa Minneapolis laban sa ICE dahil sa pagkamatay ni Preti. Tuloy-tuloy na ang trabaho ng Pangulo matapos maospital at magpahinga. Ayon sa palasyo, suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol sa posisyon ng bansa
sa West Philippine Sea. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos lumiban sa aktibidad sa Ilocos Norte noong Biyernes dahil sa diverticulitis o pamaganang bahagi ng malaking bituka, nagawa ng pulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Economy and Development Council kanina. Balik normal na ang schedule ng Pangulo ayon sa palasyo. Sabay pabulaanan sa malian nilang impormasyon na inoperahan o kailangang operahan ang Pangulo. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo. Ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Naiparating pa nga ng Pangulo ang suporta sa mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kapag po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at naaayon sa batas ng ginagawa at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa, yan po ay sinusuportahan ng Pangulo. Kamakailan lang na ipatawag ng Foreign Ministry ng China si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz dahil sa mga imaheng ginamit ni Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nakakasira umano sa dangal ni Chinese President Xi Jinping. Napatawag po si Ambassador Flor Cruz at doon sa meeting po na yun ay pinagtibay pa rin kung ang ating paninindigan para sa maritime issues at para proteksyonan din po ang ating soberanya. May pahayag pa ang Chinese Foreign Ministry na pagbabayarin ng mga nanguudyok umano at nanlilito sa kung anong tama't mali. Pero sabi ng palasyo, suportado ng Pangulo ang mga opisyal ng gobyerno. So in this particular case, the President stands by the statements of our officials. Yes. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na ipinrotesta ng bansa ang umiinit na sagutan sa pagitan ng Chinese Embassy at mga opisyal na bansa. Patuloy daw nilang sinusuportahan ang mga opisyal na bansa sa pagtindig para sa soberanya at sovereign rights at jurisdiksyon ng bansa. Pinahalagan daw ng Pilipinas ang debate pero mahalaga maging maingat sa pananalita at aksyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng vlogger na sangkot sa away kalsada. Nakatutok si Oscar Oida. Nagkagitgitan, nagkahabulan hanggang sa mauwi sa Girian. Viral na ngayon ang cellphone video na yan na bahagi na rin ng investigasyon ng Land Transportation Office. Last Sunday, nakareceive ako ng mga kopya ng mga video niyan. So, agad nireview ko na mabilis. Nagbigay ako ng instruction sa Intelligence Division na gawa na ng show cause order. Sa naturang video, makikitang pagdating sa isang stoplight, bumaba at nilapitan ng isang lalaking vlogger ang isa pang sasakyan. Pilit itong kumakatok sa bintana at nakapagbitaw ng di magagandang salita sa driver ng sasakyan. Ang video, kuha mula sa loob ng sasakyang kaalitan ng nasabing vlogger. Sa isang bahagi ng video, mababanggit pa ng kumuha ang umunoy ikinagagalit ng vlogger. Kung hindi nagpapa-overtake, ayan o. Nagagalit pag nag-overtake kami. Nangahabol talaga. Talaga o. O ayan, nanggigit pa. Ginigit-git niya kami. Umabot pa sa puntong nagkasagutan ang magkabilang panig. Kung gusto ka magpabilis doon na expressway, huwag dito. Dahil dito, agad na nag-issue ang LTO ng show cause order sa nasabing vlogger para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa administratibong kaso ng reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Sinuspindi na rin ng 70 araw ang kanyang lisensya at nakaalarma ang kanyang sasakyan. Mayroon siyang pagnanais na magkaroon ng gulo, road rage, kasi 2 beses niyang kinat yung sasakyan, hinabol pa niya, tapos bumaba siya, tapos kinakatok niya. Mabuti na lang yung mga tao na nasa loob, hindi siya pinatulan. Ipapatawag rin ng LTO ang nakaalitang driver ng vlogger para magbigay linaw sa issue. Muling paalala ng LTO sa publiko, habaan ng pasensya sa kalsada at iwasan ng anumang aksyon na hahantong sa gulo. Kapag naka-experience sila ng ganun sa ibang motorista, huwag silang bababa at maghahamon ng away. Kaya napaka-importante ng mga dashcams eh. Kaya yung cellphone, makuna natin, ireklamo nila. Para
Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Halos tapos na at paiikutin na ang partial committee report kaugnay sa flood control scandal ayon kay Senador Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee. Samantala, posibleng magkaroon ng rigodon sa chairmanship ng ilang komite. At nakatutok si Mav Gonzalez. Posibleng mabago ang chairperson ng isa o dalawang komite sa Senado ayon kay Senate President Tito Soto. Pero hindi niya inanunsyo kung ano-anong komite ito at bakit papalitan ang chairman. Nag-uusap-usap muna yung mga members sa majority. So ano yung dalawang komite na posibleng magpalitan ng chairman? Nothing concrete at this point So yung pinag-usapan lang. So ayaw ko munang sabihin kung ano mga komite yun dahil baka karoon ng hindi pa alam ng iba. Mabuti alam na nila. Pinag-uusapan ni rin ng organizational meeting ng ibang komite, kabilang ang Committee on Ethics na wala pa ring mga miyembro hanggang ngayon. May mga nakabinbin ng ethics complaints sa komite na hindi pa rin natatalakay. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson na chairman ng Committee on Electoral Reforms, ibibigay na ang committee ito kay Senador Risa Ontiveros at tinanggap na anya ito ng senadora. Sabi rin ni Soto, hindi pa rin nagpaparamdam sa kanya si Senador Bato de la Rosa na absent pa rin sa sesyon. I have not heard any information from Senator Bato. I was wondering paano siya nakapirma doon sa minority opinion. Ang mga resource person namang hindi dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nung nakaraang linggo at inisyuhan ng show cause order, maaari ng i-cite in contempt ayon kay Lacson na chairman ng komite. Pero kailangan pa rin aniya na formal ito gawin sa susunod na pagdinig. Well, right for contempt. Pero kailangan magkaroon ng hearing to formally cite them in contempt of the committee. Practically lahat kasi si Saldico explanation nasa abroad. So hindi naman siguro acceptable yun. Others are in the hospital. Aniya, kahit nasa ospital, pantay-pantay na isa-cite in contempt pag inisnabang komite. Alam naman natin lahat nagpapa-hospital. So hindi satisfactory. Hindi naman daw sumagot sa show cause order sina Orly Guteza, Mark Tiksay at Paul Estrada na pawang staff umano ni dating Congressman Zaldico. Tugon naman ni Lacson sa posible umanong pagtestigo ni Ko sa impeachment case laban sa Pangulo. That's according to Mike Defensor, not according to Saldico. Para lang yan si Gutesa nasa Marine Compound. Parang ganun lang yun. Nawala naman doon. Remember, sabi niya sa Marine Compound, when we check with the Marine Commandant, hindi na nakita yung anino. So parang ganun din yun. Ayon kay Lacson, halos tapos na at paiikutin na ang partial committee report ukol sa mga pagdinig sa flood control anomalies. May 2 o 3 pagdinig pa raw ang komite pero wala pang nasiset na schedule. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Iimbestigahan na ng House Committee on Legislative Franchises ang prangkisang iginawad sa Solar para sa Bayan Corporation ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Binasa na sa plenaryo ang motion kanina at ni-refer na sa Committee on Rules. Ayon sa House Committee on Legislative Franchises Chairman Jeffrey Ferrer, layo nito mabigyan linaw ang issue o ilang issue sa kumpanya tulad ng sinasabi umunong paglabag sa prangkisa. Imbitahan daw ng komite si Leviste sa pagdinig. Git naman ni Ferrer, hindi ito pamemersonal at walang kinalaman sa pagsasalita ni Leviste kaugnay sa flood control scandal. Tugon ni Leviste, maganda itong balita. Nais daw niyang kunin ang pagkakataong ito para itama ang umano'y maling impormasyon sa social media tungkol sa kanyang negosyo. Kinilala ang husay at galing ng mga Kapuso programs at personalities sa 8th Gawad Lasallianeta Awards, kabilang ang mga anchor ng 24 Oras. Present ang ilang Kapuso stars sa event. Makichika kay Athena Imperial. Thank you very much.
Sa ikawalong Gawad Lasallianeta ng De La Salle Araneta University sa Malabon City, kinilalang Most Outstanding Media Entertainment Producer ang GMA Network. Pinarangalang Most Outstanding News Anchors sina Mel Tiangco, Emil Sumangil at Vicky Morales ng 24 Oras. Most Outstanding News Correspondent si Bernadette Reyes. Sana po, patuloy po namin kayo maging katuwang in our search for truth. Maraming salamat po. Most Outstanding Morning Show ang unang hirit at Most Outstanding Morning Show host naman ang UH Barkada. Ang Super Radio DZBB ang Most Outstanding Digital Radio Station. Kinilala rin ang mga programa ng GMA Public Affairs. Most Outstanding Public Affairs Show ang Wish Ko Lang, habang Most Outstanding Public Affairs Show host si Vicky Morales. Most Outstanding Documentarist at Magazine Show host ang multi-awarded broadcast journalist na si Jessica Soho. Most Outstanding Documentary Show ang Eyewitness at Most Outstanding Current Affairs Show host ang isa sa dokumentarista nitong si Cara David. Most Outstanding Magazine Show ang I Wonder. Most Outstanding Educational Show ang Born to be Wild. Dahil galing po ito sa mga kabataan, galing po ito sa inyo, napakahalaga po nito sa amin. Because it is a testament of the hard work and the perseverance of the staff in Born to be Wild. At Most Outstanding Educational Show host si Drew Arellano. Sa GMA Entertainment, Most Outstanding Entertainment Talk Show ang Fast Talk with Boy Abunda. At kinilala rin si Boy Abunda as the Most Outstanding Entertainment Talk Show host. Most Outstanding Competition or Reality Show ang PBB Celebrity Collab Edition Season 1. Kinilala rin ang mga host nito, pati ang ex-housemate na si Esnir as Most Outstanding Social Media Personality. Most Outstanding Variety Show ang It's Showtime at Most Outstanding Variety Show hosts ang host nito. Si Barbie Forteza naman ang Most Outstanding Actress in a Digital Film sa pagganap niya sa pelikulang Kontrabida Academy. Logical din naman talaga na magkaroon na rin ng category, acting category sa digital platform, hindi ba? Nagpapasalamat ako dahil ito yata ang aking first ever acting award, parang in digital content. Most Outstanding Film ang Balota, habang Most Outstanding Film Actress si Marion Rivera. Isa naman sa tumanggap ng Zeal Award ang DLSU alumnus na si Juancho Trevino para sa kanyang husay sa larangan ng telebisyon. I'm very much honored kasi syempre LaSalle is where I graduated college. Kaya very close to my heart ang pagtanggap ng award na to. I dedicate everything to the God that created us and also syempre the family that I have right behind me. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.